Tuloy pa rin sa mga balita natin Lunes ng umaga. Weng de la Peña sa pangalan ni Buddy Oberas. Naku tayo Mandaluyong, may nangyari ho dyan. Apat ang patay matapos tupukin ng apoy ang isang 2 palapag na gusali sa San Roque Street sa Barangay Ilaya. Natagpuan ang labi ng mga biktima sa CR ng naturang gusali. Nasa edad 20 ang apat na yon. Okay. Nasa edad 20 ang apat, 2 at 1 taon ang mga biktima. Okay. May 4, may 20, may 2 at saka may 1 taon. Ang mga biktima na-suffocate dahil sa sunog. Nagsimula ang sunog pasado alas 8 kagabi. Umabot sa ikalawang alarma bago na pula dakong alas 9:25 kagabi. Abot naman sa 500,000 piso ang halaga ng pinsala na idinulot ng sunog na yan. At halos 100 kabahayan ang nasunog matapos tupukin ng apoy ang isang residential area sa Barangay Talon 4 sa Las Piñas. Sumiklab ito alas 7:10 kagabi at mabilis na kumalat dahil sa gawa sa light material ang mga bahay. Sa investigasyon, nagmula ang sunog at sa naiwang niluluto nilang pagkain kung saan umabot ito sa ikalimang alarma na pulang pasado alas 10 na kagabi. May interview tayo. Nagpaalala ho ang Bureau of Fire Protection dito sa pag-iingat ngayong Kapaskuhan at nalalapit na bagong taon. Pakinggan natin para maiwasan ang anumang sunog. Yung hindi ito paggamit ng ating mga electrical appliances, electrical equipment. Pero din po, ginagamit po natin mga, sabi nga po natin, pampaganda at pampasaya ng mga Christmas light na napagandang tingnan at yung mga mamamaya. Subalit, pag hindi po natin ginamit ng tama at hindi po tayo bumili ng tama, ito po ay maaaring pagmula ng mapamisa ng sunog. Kasi po, kakalimutan po sa ating mga mamayan ay lahat na po tayo nagtitipid. Ito po natin makamura pero hindi po natin natitignan ang ating kaligtasan. Yan ha. Bureau of Fire Protection National Capital Region Director Bobby Baruelio yan. Napakinggan nyo yan ha, Bong, at mga sakay ni Bong dyan, papuntang Balibago. Sina Fermana, Transfori, hindi kong babasa, no? Si Jerry, si Bong, si Raquel, mga pasahero niyang papuntang Balibago ba kayo? Ingat ha. Meron pong nangyari sa Quezon City naman. Himas rehas ngayon ng isang kasambahay matapos mahuling nakaw sa SM Department Store. SM na naman. Nilala ang kasambahay na si Cherry Rose Hebron, 18 anyos, taga Project 4QC. Sabi ho ng gwardiya ng department store na hindi alam kung sa anong SM to. Sige. Sabi ng gwardiya ng department store ng SM na si Melvin Santos, napansin niya yung suspect, merong inilalagay ho sa loob ng kanyang shoulder bag. Classic. Yung ilang gamit na pambabae gaya ho ng pabango, lipstick, at blouse. Ay, obvious ka nun. Tsaka marami pa raw nilapitan niya yung babae nang mapatunayan. Kinuha nga yung mga gamit ay dinala niya ito agad sa Station 7 sa QCPD. Abot sa 5,000 piso ang halaga ng mga gamit na tinangkang nakawin ng suspect. Ay, baka may party sila, pang exchange gift yun. Pag ma-pressure wala pang exchange, wala talaga. Ayun lang. Maynila, dead on the spot naman ang isang vendor na miyembro ng Sige Sputnik Gang matapos pagsasaksakin ng kanyang kapitbahay sa Tondo. Sabi ng nakilala ang biktima na si Jerry Del Rosario, 52 anyos, taga Road 10 sa Tondo, Maynila. Mga suspect naman ay nakilala sa pangalang, may pangalan pala talaga itong mga to. Gilbert Bachi at isang alias Nongnong. Nongnong. Sa investigasyon ng homicide section ng MPD alas 8 kagabi na magkaroon ng pagtatalo yung mga suspect. Pagtatalo, baka hindi nagkaintindihan. Ayaw tanggapin ito. Siya ay mas gwapo kaysa dito. Nauwi sa karasan. At agad na bumunot ng patali mga suspect kung saan inundayan ng saksak ang biktima. Na agad namang tumakas matapos yung insidente. Yung mga suspect. Nagsasagawa ho ngayon ng manhunt operation ng mga tauhan ng MPD para mahuli yung 2 suspect. DZXL Bulat Palaro. Okay, sports time. Diretso tayo.
Pinangalalang Trainer of the Year ng sports website na Sports Illustrated ang Hall of Famer na si Freddie Roach dahil sa pagbangon ng kanya mga alagang boksingero ngayong 2013. Kabilang sa mga nakabawi ho ng panalo ngayong taon ay sina siyempre People's Champ Manny Pacquiao, Miguel Cotto, at si Ruslan Provodig. Ang hirap nitong pangalan. Josepa. Pwede ko bang ispilingin na lang? Ruslan Provodnikov. Ayos. At tatandaan nakabangon ngayong taon si Pacman at napahanga muli ang buong mundo sa kanyang panalo kontra sa meron palang ginamit na pampalakas. Yung dating world champion na si Brandon Rios. Inilarawan ng Sports Illustrated o website na yun na si Roach na gifted motivator. Na kahit na muntik na masapak, meron silang tsaka yung, di ba? Gifted motivator at tactician. And his aggressive coaching style routinely leads to crowd-pleasing fights. Unas ilong muna. Babang English yun. Itinanghal namang Fighter of the Year si Adonis Stevenson. Fight of the Year ang brutal showdown ni Timothy Bradley at ito na naman Provodnikov. Habang Executive of the Year ang Golden Boy Chief Executive na si Richard Schaefer. Yan ang sports ngayong umaga. DZXL Showbiz Balita. Showbiz! Uy, alam niyo ba nangyari? Luli. Are you Luli? Andito ba? Yeah, I am here under the table. Hello, everyone! Wala si Buddy. It's me hanggang 2014. I have a slowly. Ano yan? You know, Papa Weng, hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaayos, oh. 2 araw na lang at Pasko na. Hindi pa rin nagkakaayos ang Pinay International Singer na si Cherise at ang kanyang inang si Mami Raquel. Sabi ni Mami Raquel, wish na lang niya para kay Cherise ngayong Pasko, ang tunay na kasarian, ang tunay na kasiyahan. Nagbanta pa nga ito, nakalimutan na lang daw ni Cherise ang relasyon nilang mag-ina, ang lupit. Kasi ayaw na ayaw ng ina niya dun sa kanyang kinakasama, di ba? Ayaw sa syota ni Juan. Ni Cherise. Inamin na nito na ibinenta na niya ang niregalong bahay sa kanya ni Cherise. Kakaloka sa Tagaytay dahil sa problemang pinansyal. Yan talaga ang problema ng Pilipino, pinansyal. Pero hala, sige, shopping pa rin. Diba? Parang wala nang bukas. It's me, Luli. Pamparam-pampam, lollipop. Hindi gas. Thank you, Loli. Sabi naman yun, ibinenta na. Medyo madulas. Uy. Ito ang balitang panghimagas. Let there be peace on earth. I have a slowly about mamaya si Rambo. At tayo naman binigyan hanggang alas 8 ngayon. Ang alas 8 ba ako, Ray Obesa? Aksidente hong nagka-selfie o napicturan yung kanyang sarili. Siya lang mag-isa, selfie siya. Kaya nga selfie. Ng isang lalaki matapos itong mahulog sa aktong namboboso. Buti nga sa'yo. Hindi aksidente. Hindi niya sinasadya, di ba? Talagang tadhana ang gawa nun. Bawas-bawasan sa mundo yung mga namboboso, di ba? Pero ikaw, misteryoso, Tsaka Real Besa, sa inyo yan. Alam ko, mahilig kayo. Mag-selfie. Hindi mamboso, mag-selfie. Dahil dyan, sa halip na mavideohan niya ang pinubosohan, ay aksidente niyang napicturan ang kanyang sarili at gulat na gulat ang itsura. Mismo nagulat. Estudyante pala si Tom na sa universidad kung saan siya nahuling namboboso. Pero paano nalaman na napicturan niya yung sarili niya? Misteryo sa buhay talaga.
Siguro pinakita niya sa iba, tingnan mo, namboso, sinumbong naman siya. Mga ganun na talaga tadhana, wala kang kawala. It's me. It's traffic time. DZXL Tulat Trapiko. Rumble Labay, are you there? Nakamang Weng. Oy, salamat sa pag-aantay mo. 30 minutos ka ata dyan nag-antay. Kanina ka pa eh. Nakita ko ng pangalan mo, naka-flash dito sa ating teleprompter. Oh. Okay lang. Okay lang, di ba? Pasko naman eh. Oo. Katulad din ng traffic, mabagal yung Tama. traffic. May traffic pa ba ngayon? Ay mabagal kasamang Weng, no? Ano, alin na mabagal? Mga kababayan ay Saan dyan? uwian na. Kaya't Usad Pagong pa rin ang kahaba ng EDSA patungo sa Makati hanggang sa Guadalupe hanggang makarating sa Ayala. Sa kabilang linya, Parang lungkot na lungkot ka na binabalita yan. mabagal talaga kapag ganito, napakakalungkot ka sa mga Ganun ba? Saan ba ang punta mo, kaibigang nakaporma? Ngayon. kami mag-iikot ni Felix Distor. Kasama mo si Felix, ha? Balita dito sa mga terminal sa Kalakang, Maynila. At alamin natin kung ilan ng ating mga kababayan na magsisipag uwian dahil maaga nag-file ng leave sa ating mga kababayan. Ano, yung iba halos mag 3 linggo, 2 linggo yung leave, di ba? Oo, talagang 3 linggo gano'n ang leave nila, no, para sulitin na talaga yung kanilang leave sa Christmas at bagong taon. Si Janet Napoles, humihirit na mahaba-habang Christmas na visit daw ng hanggang madaling araw. Ilagay mo. Dapat habang buhay na siyang Lupit mo naman. Hindi, ngayon lang Pasko, siguro Noche Buena ng umaga, tsaka New Year. Siyempre, may damdamin din naman siya at kailangan din na niyang kapiling ang kanyang pamilya. Grabe, no? Para siyang dating presidente. Si Arroyo nga, nahihirapan eh. Diba? Makakuha ng, Christmas furlough. Tawag doon. The very far low. Nasa Sandigan Bayan daw yan kung papayagan. Wala naman ng Malacanang yan. Wala yan sa kakayahan ng MMDA na ibigay, di ba? MMDA, PNP, wala. Wala. Sandigan Bayan. Ingat Bayan. Sa Sandigan Bayan daw at sabi ng Malacanang, wala kami yan. Nasa discretion ng Sandigan Bayan. Kung bibigyan siya ng furlough, grabe, no? Pero kadalasan naman kung ikaw ang Sandigan Bayan, bibigyan mo ba? For the spirit of Christmas, pagbibigyan natin. Wait mo talaga, boy. Kailangan naman makapiling. Minsan lang yan sa loob na isang taon, dapat makapiling. Parang pagdiriwang din. Tama. Na dapat ipagdiriwang natin din ng Pasko. Yung iba kasi, yung na government ayaw gumastos. Kaya siya sabi, kawawa naman yung nasa Yolanda, dahilan na Yolanda, dahil nakakatipid sila ibang mga offices, government offices. Yung ilan naman ay ilang mga official siguro yan ay sinusolo. Pero para sa akin, ang Christmas dapat ngayon ay celebrate natin dahil diwang ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat siyang sentro ng Christmas. Walang Christmas kung wala ating Panginoon. Dapat tayo masaya. Kaya ibang mga negosyante at ibang sinasamantala naman, sinasabi, huwag na tayo magdiwang dahil kawawa naman ang Yolanda. Yolanda, no? Skartehan kasama ng yan. So, ang daloy ng trapiko ay mabagal sa papuntang timog, pero pag papuntang norte ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. And pinakaantay ng lahat. May sinasabi ka kanina, Father. Tapos na ba yun? Sorry, nakaidlip ako. Yung binabanggit ko Christmas ba yun? Sorry. Spirit of Christmas. Kala ko nasa Misa de Gallo pa ako. Haba yung kwanyo kanina. Tapos na ba, Father? Father? Nabibigyan na natin ng point. paalala yung ating mga kababayan na dapat tayo magsaya. Yan. Thank you. Maganda yan. Ang ating dakilang may kapal ay sinilang ang ating Panginoong Jesucristo. Right. Na dapat siya ang sentro. Siya ang dapat nakatuon. Hindi yung individual tao na idinadahilan ang biktimang Yolanda para hindi sila magdiwang ng Christmas. Makakatipid sila. Sige, tama na.
Okay na. Ayos na. Tamang Weng. Tapos na. Dapat alas 4 gina. Oo. Lalo na kay Professor Eric Sawan. Oo, maganda. Sa bahay. Uy, alam mo, pahirapan pala Rambo. Guess that, kailan, kuminsan lang, hindi natin napupuntahan dahil may mga tinatakbo ting balita. Kaya, pero every Friday po, napakaganda yung mga topic, magaganda. Ibig sabihin, very valuable yung mga issue, makabuluhan dyan sa Friday Rembrandt Balitaan kay Professor Eric San Juan at kay Joby de Guzman. Okay. Nabati natin sila. Nakikinig yan si Joby de Guzman, Professor Eric San Juan. Lalo na si Jennifer Villamor Tusok dyan sa Kalamba. Si Jennifer Villamor Tusok. Ang motto... Dali lang, paulit-ulit na lang eh. Dali lang. May kinukwento ako sa iyo. Di ba ang caroling hanggang kailan ba yun? Bukas? Ang pagkakalam ko hanggang... Mamayang gabi? Ha? Simula... Hindi, hanggang bukas na lang. 16. Hanggang? Hindi, sa Christmas ang pagkakalam ko, simula ng January 6, December 16 hanggang December 6 yung Three Kings na Samang Weng. Caroling? Pwede pa yun? O yung iba, nagkakaroling pa. Hanggang December 6, January 6. Talaga mahirap na buhay ngayon. Actually, November pa nga, may nangangaroling na, di ba? Oo, yung iba, maaga. Pahirapan na ngayon mga aroling, alam mo ba? May mga bahay na may nakapaskil para doon sa mga hindi bawal. May pwede naman. Pero pag ang ikakarol mo daw yung kanta na sa may bahay, ang isasagot lang daw sa iyo patawad. Oo. Tapos pag kinanta mo Joy to the World, doon pwede nang may 5 piso ka na. Pero pag may bahay, yung sa may bahay, patawad lang pala sagot niyan. Di, pag Joy to the World, pwede nang 5 piso. Kaya pag Hark the Herald daw, 10 piso. Kaya maraming bata umaatras eh. Kasi sa may bahay lang kasi alam eh. Ganon din. Depende sa kanta pala. Depende sa kanta. Grabe, no? Ang hirap na ng buhay ngayon, boy. Pati caroling, may presyo na. Sige, bye. Ang etang MOTTO mo. Ang aking MOTTO ko. Namiss to ng ating mga kaibigan chatter sa nagpa-party dito nung Biyernes. Salamat sa padala nilang kipsi at saka litchin. Ang motto kasamang Weng, don't wish for lesser problems, wish that you can handle it. Ayos. Kala ko, don't wish for lesser problem, wish for no problem. Lesser. You can handle it. May trabaho pa rin. Sige, bye. Ayos lang. Tagalog! Kasamang Weng, huwag mong hilingin na sana kaunti ang problema mo. Okay. Hilingin mo na sana makayanan mo ang iyong problema. Hallelujah, bye. Dahil hindi pa tapos ang problema. Diba? Ngayong Pasko at baka hanggang bagong taon, marami kang tatapatan. Maraming sasalubong na ikagugulat mo, pero pagdasal mo na hindi mawala yung mga yan. Pagdasal na kaya mong dalhin ang mga yan. Oo, tama yan. Ayan. Alam ko. Thank you. Bye. Bye. Ilan kayo sa pamilya mo? Ay... Pasko na kasi, kaya kinukuha ko yung mga bilang. Oo, ang dami. Ilan kayo? Marami kami kasama ka, Weng. Mga ilan? Tanong ko ilan? Mga 10. 12. Kasamang magulang Ang dami nga. mga kapatid. Okay, sige. 12. Mga 12. Ay, sama mo na si Felix para 13 kayo. 13. Ayan. Si Felix Distor. Ayan, okay. Sige. Isasama ko kayo sa dasal ko, ha? Yun ang pinakamabisa ngayong Pasko. Okay, so... napakabisa po ang panalangin. Tama. Kapag nakarating sa dakilang may kapal. Ayan, di ba? Oo. Babrasuhin kita ron na, Lord, ang bait-bait ng tao na to, Lord. Nabigyan mo pa siya ng mas maraming Pasko na darating, o di ba? Oo. Ganun lang. Talagang mahalaga niyan dahil yun na naman ang importante sa ating buhay. Thank you. Na huwag natin siyang kalimutan. Siya Yan. ang dapat sentro ng ating buhay Tama. para magiging makabuluhan tayo. Higit pa sa mga regalong matatanggap mo, ibibigay mo ang mahalaga panalangin na, na yung regalong buhay
ay mas hahaba, mas marami pang biyayang matatanggap sa mga darating pa panahon. Marami ka pang matutulungan Matakay, na ating oo. mga kababayan na nangangailangan talaga ng tulong. Yan, tama. Thank you, bye. Bye-bye. Merry Christmas, bye. Merry Christmas and Happy New Year. And hari naway umulan ng dolyar para sa mga mahirap, para wala na maghirap na mga Pinoy. Kasama mo. Wish lang, ano? Umulan ng dolyar. Mas malaking dolyar yun. Hindi na pa peso, dolyar. Doon sa mga mahihirap lang, na mga kababayan natin. Oo. Dahil talagang kailangan natin Thank you. para umasenso tayo kasamang Weng. Salamat kayo, bye! Nagkayod kayong kasalamat kasamang Weng, kasama mo sa kahabaan ng EDSA ng Best Friend. Bye-bye. Tatas. RLS. Prof. Eric San Juan, Merry Christmas sa iyo. Lahat ng mga patuloy na buong taon rin nakatuto ko sa atin. Salamat sa mga taga-ATC Healthcare International. Gumagawa ho ng Robust. May Robust Extreme na ho sila. Available na ho yan para sa inyo mga Mr. at Mrs. Robust Extreme. Mas malakas, mas matibay. Robust Extreme Super Astig yan. Available sa Mercury Drug, Watson's, Generica at Southstar. Other leading drugstores nationwide. Salamat rin. Merry Christmas sa mga taga Goldshine Pharmaceutical, ATC at mga gumagawa ho ng gyms. Yan, coffee. Ginong Jaime Cerato, Mr. Jerry Epak, ha? Yan, thank you. At maraming salamat rin sa Renew Placenta and of course, Merry Christmas sa lahat ng merong kaarawan ngayon. Babatiin ko na yung mga nakikinig. Ano? Salamat sa oras, ha? Si SPO2 Manuel Quaicong ng Morong Rizal at happy birthday sa pamangkin kong si Athena Kristen Peñalba. Yan, ngayong araw na ito, 8th birthday niya. Athena, happy birthday. Galing kay Bea. Yan. Kay Bing at kay Barry. Of course. Thank you. Diretso mga naglalagablab ho ng mga balitang tatakarimen ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Mga taga Haven of Angels, magandang umaga at happy Christmas celebration. Sa pangalan po ng ating kasamang si Buddy Oberas. From the city of Zamboyo, Luceda's Primo Hermano, Weng de la Peña. Tatak RMN. Naglalagabla na nakabalita. Supay sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagabla dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.